Sumiklab po ang kaliwat ng protesta sa iba't ibang panig ng mundo kasabay po ng panawagan ng ilang leader para po sa agarang tigil putukan sa pagitan ng Israel, Amerika at ng Iran. Sa Iraq at Canada, kanya-kanyang rally ang pro-Iranian at mga pabor sa pagpapalit ng rehimen sa Tehran. Suportado ng ilang Iranian Americans ang opensiba ng Estados Unidos pero may ilan sa New York na tinuligsa ang pag-atake. Nanawagan naman po ang China, Pransya at Thailand na idaan na lamang sa mapayapang dialogo at diplomasya ang gera. Nangangamba rin po ang European Union at si French President Emmanuel Macron na mas lalala pa ang gulo. Bagamat sumali na sa gera, umapila rin si British Prime Minister Keir Starmer sa Iran na makipagdialogo para hindi na tumagal pa ang gera. Aminado naman po ang OWA na pahirapan pa ngayon ang pagsasaayos ng repatriation flights para sa mga Pinoy na gusto na pong umuwi sa bansa. At naiipit pa rin ngayon sa gulo sa Middle East. Ayon kay OWA Administrator Patricia Kaunan, may ilang OFW ang humingi ng tulong para makauwi na ng bansa. Pero inaayos pa ng gobyerno ang repatriation plans dahil sarado pa ang airspace at ilang paliparan sa Middle East matapos nga po ang pag-atake ng Iran. Bukod sa mga gustong umuwi, inuuna ring asikasuhin ng OWA DMW ang mga stranded na OFW na papunta sana sa Middle East pero bumalik ang mga eroplano. May ilang nabigyan na ng tulong kagaya po ng temporary accommodation habang may higit 100 mga Pilipino ang stranded sa Hong Kong at papunta sana sa Dubai. Ang tutulungan ding makauwi sa bansa. Sa ngayon, naghahanda na po ng help desk ang OWA para sa mga gustong makakuha ng agarang impormasyon. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang ahensya sa Department of Transportation at sa airlines para tulungan ang mga OFW na nakatakdang lumipad papuntang Middle East sa mga susunod na linggo. We will talk to the airlines po together with DOTR on how we will proceed. Kasi nga po, mostly po talaga ng kababayan nating OFW, galing ho sa probinsya. Baka ho, iniisip po nila paano yung ticket nila, paano yung kontrata nila. So in the next coming hours po, ay yun po ang ina-expect natin na ma-assure yung ating mga kababayan. So we'll coordinate po with DOTR and the airlines. Yan nga po ang tinig ni OWA Administrator Undersecretary Patricia Kaunan. Sa iba pang balita, gumugulong naman ang investigasyon ng NBI para tignan ang background ng mga dating sundalo na nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, titignan nila ang laman ng sinumpaang salaysay ng 18 dating sundalo at kung sino ang tunay na nasa likod nito. Bukas din daw ang ahensya kung sakaling dudulog sa kanila ang kampo ni Attorney Levy Baligod. Pagtitiyak ni Matibag, wala silang kikilingan at magiging transparent ang investigasyon ng NBI. Sa katunayan, may initial findings na daw sila sa isyong ito. Yung mga sasakyan ginamit, sino ang nag-reside sa Club Filipino, yung pagkaka-organisa po at ino-obserbahan po ng aming team, pati yung mga lumalabas na video kung ano po yung motibasyon. Yan nga po ang tinig ng bagong talagang NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Samantala, iginiit ni dating Congressman Mike Defensor na walang halong politika ang pagtulong niya sa 18 dating sundalo na nagpakilalang dating mga bagman ni Zaldico. Sila po ang lumantad na naghatid nga daw ng male-maletang pera sa ilang opisyales ng gobyerno. Ang paglilinaw ni Mike Defensor, hindi siya kaalyado ng mga Duterte at tanging si Attorney Balingod lamang daw ang kausap niya tungkol sa mga sundalo. Bumuelta rin si Defensor matapos siyang bansagang Ador Mawanay 2.0 ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Si Mawanay ay dating star witness na nagdiin noong 2001 kay Senator Ping Lacson sa iba't ibang krimen pero kalaunay bumaliktad din. Una na sa lahat, Boss Ted, yung Ador Mawanay, mali sila dyan, yung pag-spin nila. Kasi ang naalala mo, Boss Ted, ang na-involve ako na issue, yung pudong mahusay. Yung kay Ador Mawanay, yan yung, nung binasa ko nga yun, tinanong ko, ano ba yung Ador Mawanay kay General Vic Corpus na issue yan? I was never involved. Point ko dito, Boss Ted, sana ang dapat sigurong sagutin yung substantial ng issue. Totoo bang nag-deliver yung mga sundalong to doon sa Ilocos, doon sa Aguado? Kung ito'y kung sinasabi lang hindi, patawag nila, patunayan natin. Kasi handa yung mga sundalong umarap sa lahat ng senador, kongresista. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Mike Defensor. Mga kapatid,
Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!